Matayog ang pangarap ni Henry. Kahit nag-iikaws na sa buhay, ay patuloy pa rin siyang lumalaban. Dating security guard ang binata. Ngunit dahil nakaaway niya ang katrabaho na malapit sa kanilang amo, ay nawalan siya ng trabaho. At ang masaklap pa, ay nagkaroon pa siya ng bad record. Ito ang dahilan kung bakit kahit mag-apply siya sa ibang kumpanya, ay hindi na siya tinatanggap. Ito ang kasulukuyang pagsubok ni Henry, ang mawala ng regular na pagkakakitaan. Pareho ng may edad ang kanyang mga magulang, kaya nahihiya na rin siyang umasa sa mga ito. Yung pensyon ng dalawang matanda ay kasya lamang sa bayarin sa bahay, at the same time ay kanilang pagkain. Dahil dito ay napilitang rumakit ang binata para kahit papaano ay makakatulong siya sa kanyang pamilya. Ang kanyang ginagawa ay ang pag-aayos ng nasirang electronics. Sa madaling salita, ay isa siyang electronic technician. Ang mga ginagawa niya ay katulad na lamang ng mga radyo, telebisyon, at electric fan. Sa loob ng kwarto niya ginagawa ang mga ito at dinadala lang ng mga nagpapagawa sa kanya. Kaya kung titignan ang kanyang silid, ay napakaraming materyales, ngunit maayos naman na nakalagay sa mga eskaparate. Ngunit dahil minsan lang ang merong nasisiraan, kung kaya walang gaanong nagpapaayos sa kanya. Ibig sabihin lamang nito, ay may pagkakataon na wala siyang pera. Kaya naman kahit nakakahiya, ay nangungutang na lamang siya sa nanay at tatay niya. Magkaroon lamang siya ng pagkain. Hindi naman siya pwedeng maglako-lako para magsaayos ng mga electronics dahil putol na ang isang paa niya. Noong nawalan kasi siya ng trabaho, ay nadisgrasya siya, kaya naman siya naputulan ng paa. Ito rin ang dahilan kung bakit mailap sa kanya ang swerte. Isang hapon, habang naglalakad sa parke si Henry, dito niya lang napansin ang ganda ng mga kalapating ibon. Maliit pa lamang siya ay pinapasyal na siya roon ng kanyang ama't ina. Hindi niya pinapansin noon ang mga kalapati dahil ang gusto niyang makita ay ang mga hayop na matatagpuan sa zoo. Ilang metro lang kasi mula sa park na iyon ay zoo na. Ngayon naman sa di malamang kadahilanan ay bigla siyang nagka-interes sa iba't ibang kulay ng mga ibon na ito. At higit sa lahat ay naiinggit siya sapagkat mabuti pa ang mga ibon ay malayang nakakalipad. Samantalang siya ay nabilanggo na ng nagdaang aksidente, kaya naman nakasaklay na siya ngayon. Ito lang ang tanging paraan upang siya ay makapaglibot-libot kahit may kapansanan siya. Sa kanyang pag-uwi ay nadaanan niya ang tirahan ng kanyang kaibigan. Ang pangalan nito ay Elena. Sa kanya lang naalala na birthday pala nito, kaya pala may nagkakasiyahan sa loob. Gusto niya sanang umattend, pero dahil sa takot na baka pagtawanan siya ng mga bisita nito, ay naglakad na lamang siya pauwi. Ngunit nagulat siya nang merong biglang tumawag sa kanya. At nang tignan niya kung sino iyon, ito pala ay si Elena. "Oh, tuloy-tuloy ka sa paglalakad, Henry ah. Hindi ka ba kakain sa amin?" Bati pa ng dalaga. Kaya naman napangiti na lamang siya habang nagsasabing, "Wag na, Elena. Masaya kayong nag-celebrate ng birthday mo. Baka kapag pumasok ako sa bahay nyo, ay pagtawanan lang ako o pandirian ng mga bisita mo. Happy birthday na lang sa'yo, Elena. Salamat sa pag-iimbita. Sige na, uwi na ako ha." Pamamaalam pa niya at nagpatuloy na sa paglalakad. Subalit lumapit sa kanya ang dalaga at siya'y hinawakan sa braso. "Walang manlalait sa'yo, basta kasama mo ako. Kaya tara na, pumasok na tayo doon sa loob. Huwag kang tumanggi dahil kaarawan ko ngayon. Tara na." Nang dahil sa pangungumbinsi nito, ay napilitan siyang sumama. Ayaw niya namang mapahiya ang kaibigan, kaya't hindi niya na ito tinanggihan pa. Pagpasok niya sa tarangkahan, ay nagulat siya nang merong nagsiliparan na kalapati at nagtungo ito sa likod ng bahay. Hindi akalain ni Henry na nag-aalaga pala si Lena ng ganoon, kaya't sinigurado niya kung sa kanila ba yun. "Sa amin nga yun, Henry. Kay Papa yun. Sa likod ng bahay namin ay maraming kulungan ng kalapati. Yun kasi ang libangan niya." Tugon nito sa kanya.
Ganun ba? Kung sa bagay, ngayon pa lang kasi ako nakapasok dito sa bahay nyo, kaya ngayon ko lang nalaman. Natawa naman si Elena. Oo nga pala, kapag nagpapagawa kasi kami ng sirang telebisyon, ay dinadala ko lang sa inyo yung mga gamit. Doon rin kasi tayo nagkakilala sa pagiging electronic technician mo eh. Natatawang tugon ng dalaga. Kaya't napangiti na lamang siya. Pagpasok niya sa sala, at nang sila ay makita ng mga bisita, ay tila umagaw sa atensyon ng mga ito sa Henry. Ang iba ay tinitignan siya ng may pagkaawa, ngunit ang ilan naman ay halatang palihim siyang hinuhusgahan dahil nakangiti pa ang mga ito ng nakakaloko habang nakatitig sa kanya. Maya-maya pa ay pinakilala na siya ni Elena sa lahat ng panauhin roon, ngunit may sumabat na isang lalaki. Hindi ko sukat akalain na meron ka palang kaibigan na putulang isang binti. Sana nga ay kaibigan mo lang yan, dahil kung yan ang mapapangasawa mo, tiyak kung ikaw ang bubuhay dyan. Mahirap magkaroon ng asawang inutil kung alam mo lang. Hindi naman nagustuhan niyo ni Henry, kaya tinitigan niya ito ng masama. Napansin naman ito ni Elena, kaya't ito na lamang ang nagsalita. Huwag kang magsalita ng ganyan, Andrew. Igalang mo naman yung bisita ko. Dahil sa sinabi ni Elena, ay lalong natawa si Andrew. Yan? Igagalang ko? Sino ba yung tao na yan? Saka sinasabi ko lang sa iyo ang katotohanan, na yan ang mangyayari sa iyo kapag yan ang napangasawa mo. Sino ba naman kasi ang tatanggap yan sa trabaho? Putol ang binti ng taong yan eh. Walang pakungdaang sambit nito. Tuluyang nagpantig ang tenga ni Henry. Kaya naman yung hawak-hawak niyang saklay ay ibinato niya sa lalaking ito. Napatukod na lang siya sa mesa para hindi siya matumba. Mabilis na nakailag ang lalaki, kaya naman hindi ito natamaan. Bastos yung bibig mo pare ah. Mag-iingat ka sa pananalita mo ah, at baka paduguin ko yung bibig mo. Kaya ka siguro ganyan magsalita dahil may gusto ka kay Elena no? Huwag kang mag-alala, kaibigan ko lang siya at di ko siya agawin sa'yo. Pero sa tingin ko, hindi sa'yo magkakagusto si Elena. Dahil sa pag-uugali mong napakapangit, galit na sambit ni Henry. Susugurin na sana si Henry ni Andrew, ngunit umawat na ang ilan sa mga bisita, kabilang na rin si Elena. Kaya't ang nangyari ay nahinto na ang kanilang party. Lubos ang pagsisisi ni Henry kung bakit pa siya pumayag sa pangkikikayat sa kanya ng dalaga. Kung tinuloy niya na lang sana ang kanyang pag-uwi, ay hindi ito mangyayari. Nagkaroon patuloy ng malaking iskandalo. Sorry Elena, napikon lang kasi talaga ako sa lalaking yun eh. Sabi ko naman kasi sa'yo, may mangyayaring ganoon. Sobra-sobra na ang panghamak niya sa akin. Sino ba yung taong yun ha? Tanong niya dito, noong nasa labas na sila ng tarangkahan. Ipinagsupot na lang siya ng pagkain ni Elena. Yun ba? Manliligaw ko yun Henry. Nagselos siguro kaya ganoon siya makapagsalita sa'yo. Wala yun. Kung ako rin siguro ang insultuhin ng ganoon, ay magagalit rin ako. Itinigil ko na yung party Henry. Total ay patapos na rin naman at gusto ko nang magpahinga. Salamat sa pagdalo mo ha. Kaya mo pa bang maglakad papauwi sa inyo? Paninigurado pa ng dalaga. Kayang-kaya ko naman. Mabuti na lang ay hindi nabali itong saklay ko at agad nang umalis ang mokong na yon. Anyway, happy birthday na lang ulit sa'yo ha. Pasensya na talaga sa ginawa kong iskandalo. Natawa naman si Elena at nagpasalamat sa kanya. At the same time, ay wala raw kaso sa kanya yung ginawa niya sa party dahil makatuwiran naman daw iyon. Kaya naman nagpaalam na siya na uuwi na. Pagka-uwi niya ng bahay, ay sinalubong agad siya ng kanyang amang si Mang Jacinto. O anak, bakit ngayon ka lang nakauwi? Saan ka ba galing? Delikadong maglakad na mag-isa. Siya nga pala, may papagawang TV sa iyo si Aling Beth, yung may-ari ng tindahan na kapitbahay natin. Gusto ko sanang ayusin kanina kaso nga lang, malabo na ang mga mata ko. Kaya't alam kong kayang-kaya mong ayusin yan anak. Ako yung nagturo sa iyo ng pagkukumpuni ng mga sirang gamit eh. Sambit sa kanya ng kanyang ama. Dati kasi itong electronic technician. Binubuhay siya noon ng kanyang tatay sa ganitong hanap buhay. Sige tay, mamayang gabi po ay pagpupuyatan ko yon. Pero bago yon, ay kumain po muna tayo. Kaarawan po kasi ng kaibigan ko, kaya't ipinagbalot niya ako ng mga ito. Tay,
Salamat pala ha. Kung hindi dahil sa pagtuturo niyo sa akin sa pagiging technician, ay wala po akong pagkakakitaan na gaya nito, sambit pa ni Henry, habang ito ay nakangiti. Kaya naman sinabi ni Mang Jacinto, ay wala iyon. Natutuwa ito dahil kahit may kulang na sa parte ng kanyang katawan, hindi raw siya kinulang ng sipag at tiyaga. May ba tayo anak? Kanino bang handa yan? Sinong kaibigan ang tinutukoy mo? Tanong pa nito. Si Elena po yung may birthday, tay. May kaya yung pamilya niya. Kaya kanina nga po, ay may party sila. Paliwanag ni Henry. Hindi niya nakinwento ang nangyaring kaguluhan at baka mag-alala pa ito. Ah, kilala ko yun. Marami na rin siyang napagawa sa iyo, di ba? Balita ko, yung tatay raw noon ay may mga alagang kalapati. Maganda pa ang lahi at pwedeng pang racing. Sagot nito sa kanya. Napatulala naman si Henry dahil sa hindi malamang dahilan ay gusto niya na ring mag-alaga ng mga kalapati at higit sa lahat ay gusto niya ring mag-racing nito. Itinuturing niya kasing sports ang pagre-racing. Angkop na angkop ito sa kanya, lalo na't may kapansanan siya, kaya't ito na lang yung pinili niyang sport. Bago sila kumain, ay tinawag muna ni Henry ang kanyang ina, at pagkatapos nito, ay sabay na silang nagsalo-salong tatlo. Pagsapit nga ng gabi, dito na si Henry nagbutingting ng nasirang telebisyon. Natapos siya sa kanyang ginagawa, mga 5:00 na ng umaga, kaya doon na lamang siya nakatulog. Nalimpungatan na lamang siya nang umulan ng napakalakas. Pagmulat niya, ay wala na yung naayos niyang telebisyon sa kanyang tabi, at bagkus ay may pera na sa ibabaw ng kabinet, kaya napangiti na lamang siya. Sapagkat sa pakiwari niya, habang tulog siya ay dumating na si Aling Beth para kunin ng telebisyon at yung tatay niya na lamang ang nagabot dito. Tinignan niya ang orsan sa dingding at nasilayan niya na 10:00 na pala ng umaga. Gusto man niyang lumabas para bumili ng beer sa tindahan ay hindi niya iyon magawa. Ganito kasi siya kapag masaya. Bumibili siya ng serbesa at sa gabi niya ito iniinom. Kaya't itinabi niya na lamang muna ang kanyang pera sa loob ng kabinet at muli siyang humiga para umidlip. Pero bigla siyang may narinig na humuhuning kalapati sa may labasan at pakiwari niya ay nauulanan ito. Kaya't agad niyang iniabot ang saklay at naglakas siya patungo sa bintana upang silipin kung tama ba ang kanyang naririnig. Nanlaki na lamang ang mga mata niya nang masilayan na may kalapati nga sa labasan. Nakasampa ito sa itaas ng alulod at tanaw niya na may sugat ito sa pakpak. Sa tingin niya ay galing sa racing ang kalapating iyon, ngunit nabitag lang ng sindikato at mapalad lamang ito na nakawala. Tuwing nagaganap kasi ang racing ay may ganoong pangyayari kung saan ay binibitag ang mga ibon gamit ang kanilang lambat upang ito'y ibenta. Pinilit lang yata ng kalapating ito na umalpas kaya nasugatan ang pakpak nito. Mukhang nilalamig nga ito dahil naaanggihan ng ulan. Dahil dito ay lumabas si Henry para kunin ito. Pagkalabas niya ay humawak siya sa rehas ng bintana upang makabalanse siya. At yung saklay niya ang ginawa niyang pangsungkit sa ibon. Mabuti na lang ay matangkad siya, kaya't naabot ng saklay niya ang pinakatuktok ng alulod. Bumaba naman ang kalapati ng matibag niya ito, ngunit halata talagang nahihirapan itong lumipad. Kaya naman dinampot niya ito at ipinasok sa kanyang kwarto. Mabuti na lamang at hindi kumakawala sa kanya ang kamay ng kalapati, kaya't hindi siya nahirapan. Inilapag niya muna ito at gamit ang lumang kahon at packaging ay gumawa siya ng pansamantalang kulungan para dito. Saka doon niya ito ikinulong. Humingi na lamang siya sa kanyang ama ng pagkain ng manok. Nag-aalaga kasi ito ng mga panabong. Kumain naman ng kalapati, kaya't makaraan ng ilang araw ay gumaling naman ang sugat nito. Nakabili na rin si Henry ng malaki-laking cage para sa bago niyang alaga. Sa pagkakataon na iyon, ay pinapaamo pa lamang niya ang kalapating ito. Wala man akong alam patungkol sa mga breed ng kalapate, pero 100% naniniwala akong magandang lahi yung nakuha mong iyan, anak. Kaya't sumali ka na sa racing sa susunod at baka malay mo, magkaroon ka ng trophy dahil sa alaga mong kalapati. Payo pa ng kanyang ama. Sige tay,
Hindi ko nga lang alam kung bakit nagka-interes ako ng pag-aalaga ng kalapati eh. Pero siguro ay dito magbabago ang kapalaran ng buhay ko. Inaangkin ko na itong kalapating ito dahil dito siya pumunta. Hindi ko naman alam kung kanino itong ibon na ito eh. Dahil siguradong napakalayo ng event racing dito. Mukhang babae ito at kailangan ko na lang ng lalaki. Tugon naman ni Henry habang nakatingin sa masigla niyang alaga. Maya-maya pa ay mayroong kumatok sa kanilang gate. Kaya naman pumunta roon si Henry at nasilayan niya na si Elena pala ito na may bitbit na speaker. Good morning Elena, kamusta na? Malaki-laki ang speaker mo ha. Ipapagawa mo ba sa akin? Tanong niya dito. Oo Henry, nung nag-birthday kasi ako, pinatugtog ito ng magdamag, kaya siguro nasira. Pwede bang gawin mo ito? 5,000 yung ibabayad ko. Tugon naman ni Elena. No problem, pero baka bukas ko pa ng hapon yan matatapos. Ang laki ng talent fee ko ah. Natutuwang sambit ng binata. Nakakaya naman kasi kapag maliit lang, hindi ba? Napakagaling mo pa namang gumawa. O siya, tara na. Dadalhin ko na lang ito sa kwarto mo. Nakangiting sambit ni Elena. At dahil kailangan pang tumaan sa likod ng bahay bago makarating sa kwarto ni Henry, ay nakita ni Elena ang kanyang kalapati na nakakulong sa hawla. Wow, may alaga ka na palang kalapati ha? Kailan mo pa naisipan yan? Mukhang Jensen line yan ha. Pwedeng-pwedeng pang racing yan. Natutuwang sabi ng dalaga. Nakuha ko yan noong umulan. 3 linggo na ang nakakaraan. Sa tingin ko pa nga, ay nabitag yan ng mga magnanakaw ng kalapati sa racing. Nakatakas lang kaya siguro nagkaroon ng sugat dati. Pero nililinaw ko lang ha, hindi ako yung mismong kumuha niyan. Inampon ko lang yan dahil sugatan siya at pumunta mismo dito sa tahanan namin. Kung kilala ko lang sana yung may-ari niyan, ay babalik ko sana. Kaso lang hindi eh. At isa pa, napakalayo ng event racing dito sa lugar natin. Kakayanin ko bang lumuwas sa kabilang lugar? Ngayon ay isa na akong lumpo? Paliwanag ng binata. Dahil dito ay natawa ang dalaga at ang sabi nito ay hindi niya kailangang magpaliwanag. Ang lahat raw ng nangyayari ay may dahilan. Dagdag pa nito. Talagang ibinigay sa kanya ng Panginoon ang ibon na ito, kaya nagtungo na ito sa kanyang tahanan. Siya nga pala Henry, gusto mo ba ng lalaking kalapati para maparami mo yan? Hingi ako kay Papa, mabait naman yun eh, at hindi pa maramot. Jensen rin yung bloodline yung ibibigay ko sa'yo, nakaparis niyan. Dahil sa nabanggit ng dalaga, ay nubuhayan siya ng loob. Talaga? Gusto mo akong bigyan ng kalapati? Naku, maraming salamat ha. Pagkakalapati na kasi yung stress reliever ko ngayon. Nakita ko nga. Sige na, gawin mo na itong speaker. Gagamitin pa kasi yan sa kaarawan ng kapatid ko eh. Hayaan mo, baka bukas sa sumakalawa ay makakahingi na ako kay Papa. Uwi na ako ha. Pamamaalam ni Elena. Matapos nitong mailapag ang sirang speaker sa kanyang mesa. At dahil sa pangako sa kanya ng dalaga, at sa halip na kinabukasan ng hapon niya ito matatapos, nagawa niya na ito ng mga 6 ng umaga. At siya na mismo ang sumadya kay Elena para iabot ang speaker. Inabot rin naman ng dalaga ang bayad nito sa kanya. Subalit pinapasok siya muna ng bahay dahil ang sabi ni Elena, ipapakilala siya nito sa kanyang ama. Medyo nagdadalawang isip naman roon ang binata sa pag-aakalang baka masungit ang tatay nito. O bakit para yatang kinakabahan ka? Tanong ng kanyang kaibigan. Natatakot kasi ako eh. Baka pag hinalaan niya akong manliligaw mo at baka isipin na mapagsamantala ako. Kumakamot-kamot sa ulong paliwanag niya. Kaya't natawa doon si Elena. Sira, hindi ganon si Papa. Saka pinapatawag ka niya dahil magbibigay siya sa'yo ng kalapati. Sinabi ko na kasi kahapon pa na hihingi ka ng isa. Gusto ko lang niyang makilala. Huwag kang mag-alala. Napakabait ni Papa. Ah, ganun ba? O sige, walang problema sa akin. Gusto ko rin na makita ang Papa mo para personal na magpasalamat sa kanya. Nakangiting pahayag ni Henry. Kaya't nagtuloy-tuloy na silang pumasok sa loob hanggang sa madatnan ng binata roon ang ama ng kanyang kaibigan. Nakaupo ito sa may sofa habang ito ay nagtatabako. Unang beses lang itong nakita ni Henry, kaya naman ipinakilala ito sa kanya ng kaibigan. Ang pangalan nito ay Mang Eliseo. Dito lang nalaman ni Henry na negosyante pala ang ama ni Elena. 4 na raw yung pinapatakbo nitong restaurant.
nandito ka na pala. Nalaman ko sa anak ko na mahilig ka raw sa pagkakalapati at humingi ka raw ng isa sa akin na lalaking kalapati. Tama ba? Seryoso nitong tanong sa kanya. Kung pwede lang po sana Sir Eliseo, pero ayos lang rin po kung hindi kayo magbibigay. Alam ko kasi kung gaano ka-importante sa inyo ang mga ibon. Tapos pamimigay lang? Magalang na tugon ni Henry. Kaya't natawa na lamang ang matandang lalaki. Huwag mo na akong tawaging Sir Iho. Abay masyadong formal eh. Wala naman tayo sa opisina at nasa bahay lang naman tayo. Tawagin mo na lang akong Mang Eliseo. So, tara na. Punta na tayo sa likod ng bahay namin. Mamili ka ng mga gusto mong kunin roon. Teka, nahihirapan ka na bang magsaklay? Napailing naman si Henry at sumagot na hindi siya nahihirapan. Sanay na siya sa paggamit ng tukuran. Kaya naman dumiretso na silang tatlo sa likod ng bahay. Namangha si Henry sa nasilayan roon. Paano ba naman kasi? Napakarami palang kalapati at mga kulungan ang matatagpuan roon. Puros mukhang may lahi ang mga ibon. Kaya't nang magkaroon siya ng pagkakataon na mamili, itinuro niya ang magandang tindig, magandang balahibo, at mahaba ang pakpak. Kaya't iyon ang kinuha ni Mang Eliseo sa hawla, at saka ito iniabot sa kanya. Tinapik-tapik pa siya nito sa balikat habang nagsasabi, "Ingatan mo yan, Iho ha. Tama yan, magparami ka ng ibon at isali mo sa racing at baka dyan umunlad ang buhay mo. Kailangan mo lang ng karagdagang tiyaga sa pagtuturo ng mga kalapati para manalo ka sa racing. Marami pong salamat sa payo nyo at sa pagbibigay nyo sa akin ito. Iingatan ko po talaga ito dahil ramdam kong may linyanda ito sa pagiging kampyon. Maraming salamat po talaga Sir Eliseo. Mang Eliseo pala." Kaya't natawa na lamang sa kanya ang matanda. At magmula niyon, ay dalawa na ang pinagkakaabalahan ni Henry sa buhay. Ito ay walang iba kung hindi ang pagiging electronic technician. At the same time, ay ang pagiging breeder ng mga kalapati. Tinuturuan niya na rin ang dalawang adult na kalapati niya sa kung saan ang magiging destinasyon ng paglipad nito at kung papaano ito makakabalik sa kanilang tahanan. Isang hapon, kakatapos lang ni Henry na mag-repair ng TV ng kanyang customer nang mapagpasyahan niyang palayain muna ang dalawa niyang breeder. Matagal niya na rin kasi ang mga itong hindi napapakawalan magmula nang marami nang nagpapagawa sa kanya. Dumayo muna siya sa kabilang kanto at doon pinalipad ang mga kalapati niya mula sa bitbit niyang maliit na cage. Umaasa siya na mamayang gabi ay babalik na ang mga ito sa kanya. Pero sumapit na ang oras na iyon at hindi pa rin umuwi sa kanilang tirahan. Kaya naman doon na lamang nag-alala si Henry. Matagal niya na kasing nakaugalian ng magpakawala sa hapon at bago pa nga dumilim ay umuwi na ang mga ito sa kanila. Pero pasado 2:00 na ng gabi ay wala pa rin ang mga ito, subalit hindi na nag-isip ng negatibo si Henry. Umaasa siya na bukas ng umaga ay darating na ang mga ito. Subalit paggising niya ng umaga ay wala pa rin ang mga ito. Kaya dito na siya kinabahan ng gusto. Ang pumapasok lamang sa utak niya ng mga sandaling iyon ay baka may bumitag sa mga alaga niya. Kaya naman sa halip na almusal ang unahin niya, ang paghahanap sa mga ito ang inasikaso niya. Kahit nakasaklay lamang siya ay nilibot niya ang buong barangay hanggang sa meron siyang natuklasan. Sa harap ng isang bahay ay merong mesa na maraming nakalapag na mga bote at nagtataka siya kung bakit may singsing ng alaga niya ang nakalapag rin sa ibabaw ng mesa. Kung hindi siya nagkakamali, yung napulot niyang kalapati ang nagmamay-ari ng singsing na iyon dahil siya mismo ang gumawa niyon. Kinutuban siya na baka ginawang pulutan ng alaga niya. Kaya naman padubog niyang kinatok ang pintuan at nagulat siya nang makilala kung sino ang iniluwa ng pintuan na iyon. Walang iba kung hindi si Andrew. "Hayop ka! Sa inyo palang bahay ito. Pinangpulutan nyo ng barkada mo ang alaga akong kalapati, no? Ano tong singsing na ito? Hayop ka talaga, Andrew. Nasaan na yung isa pang kalapati ko?" Nang gagalaiting tanong niya rito. Natawa naman ang lalaki habang nagsasabing, "Sa'yo pala yung pipitsuging kalapati na yon? Pero kahit pipitsuging yung kalapati, napakasarap ha. Teka, huwag mo akong pagbintangan na dalawa yung kinain ko. Isa lang naman eh. Ano ka ba namang putol ka? Kalapati lang galit na galit ka na. Baka naman maputol rin ang ugat mo sa pagiging high blood mo niyan ha."
Dahil sa kanyang narinig, ay napamura sa galit si Henry. Aktong susugurin niya na sanang lalaki nang bumunot ito ng baril. Oops! Huminahon ka. Bago ka manakit ng kapwa mo, siguraduhin mo munang kilala mo yung taong yun ha. Hindi mo pa yata ako kilala eh. Isa akong pulis. Kaya naman huwag kang mag-uugaling barbaro dito sa harapan ng pamamahay ko, putol. Kung ayaw mong lisanin ang bundong ito. Katakutan mo na ako ngayon, putol. Dahil pulis ako, uniformado at may baril. Samantalang ikaw, bukod sa hampas lupa ka na nga, putol pa ang isang binti mo. Wala ka ring ipagmamalaki, kaya limitahan mo yung pagiging matapang mong hayop ka. Hampas lupa ka lang, isa ka lang dukha, mahirap at walang kwentang inutil. Sambit nito sa kanya, habang nakatutok na ang baril nito sa kanya. Wala akong pakialam kung pulis kang hambog ka. Ang akin lang ay kinain mo ang kalapati ko. Pang-racing ko yun. Grabe ka ring manlait at mantapak ng pagkatao ng kapwa mo. Akala mo siguro ay nakalimutan ko na yung pamamahiya at panlalait mo sa akin noong birthday ni Elena. Pero nagkakamali ka. Lintik lang ang walang ganti. Dahil sa sobrang galit ni Henry, hindi niya napigilan na damputin ang tsinelas niya. Sabay pukol nito kay Andrew. Natamaan ang balikat nito. At dahil sa galit ni Andrew, ay pinaputukan siya nito sa tagiliran. Kaya't bumagsak siya sa lupa. Pero kahit daplis lang ang natamo niya, ayaw pa rin tumigil ng pagtulo ng dugo sa kanyang sugat. At dahil sa labis na nerbiyos, ay tuluyan siyang nawalan ng ulirat. Nagising na lamang siya na nasa ospital na pala siya at nakabandage na ang kanyang sugat. Naroroon si namang Eliseo, Elena at ang kanyang mga magulang. Ang kwento sa kanya ng kanyang umiiyak na ina, mabuti na lang raw ay napadaan ang sasakyan nila Elena sa pinangyarihan ng insidente. Dahil kung hindi, ay walang magdadala sa kanya patungo sa ospital at talagang mauubusan siya ng dugo. Dagdag pa nito, ay tumakas raw si Andrew matapos siya nitong barilin. At ang naging saksi sa pangyayaring iyon ay ang mga kapitbahay nito. Kamusta na yung sugat mo, iho? Masakit pa ba? Hayaan mo, tutulungan kitang magsampa ng kaso para sa pulis patola na yon. Para magkaroon siya ng warrant of arrest at makulong siya. Bakit nga pala kayo nag-away, iho? Sambit ni Mang Eliseo. Ayos na po ako, Mang Eliseo. Nay, Tay, at Elena. Medyo makirot lang naman ang sugat ko. Ginawa niya kasing pulutan ng kalapati na binibreed ko. At dahil sa sobrang galit ko at sa bugso ng damdamin, ay naibatok sa kanya ang tsinelas ko. Nag-aalala lang po ako at baka ako pa ang baliktarin niya sa oras na kasuhan ko siya. Ipapalabas niya na self-defense lang ang ginawa niya. Tugon niya sa matandang lalaki. Napailing naman ito habang nagsasabing, hindi self-defense yung ginawa niya. Hindi naman nakakamatay yung tsinelas eh. Nakita ko yung tsinelas mo. Napakalambot lang nun. Kaya dapat ay hindi kanya binaril. Saka mayroon pang magsasampa ng kaso sa kanya. Kakilala ko yun. Hinalay raw ang anak niya at may medical record sila. Kaya't patong-patong na yung kaso ng mayabang na pulis na yon. Kaya nga lang, nagtatago na eh. Mukhang guilty talaga. Sino ba namang hindi magtatago kapag patong-patong na ang kaso? Seryosong pahayag ni Mang Eliseo. At nagpasalamat naman si Henry kay Elena sa pagdadala sa kanya sa ospital. Nang makalabas na siya sa pagamutan, binigyan siya ulit ni Mang Eliseo ng kalapati. Babae ang ibinigay sa kanya dahil babae ang nawala. Nakabalik pa rin pala ang lalaki sa kanila na unang ibinigay ni Mang Eliseo. Kaya lang ito pansamantalang nawala ay marahil hinanap nito ang kapares niya. Hindi sana tatanggapin ni Henry ang bagong ibinigay sa kanya dahil kahit papaano ay may inakay na rin siya. Lumipas ang ilang taon, hindi pa rin nahuhuli ng mga kapulisan si Andrew kahit nagsisilitawan na ang mga nagrereklamo dito. Hindi pa rin matagpuan kung saan ito nagtago. Marami pala itong hinalay ng mga kababaihan at ang ilan ay nabuntis pa nga nito. Natakot lang noong magsumbong ang mga babae at marahil ay pinagbabantaan sila ng dating pulis na ito. Samantala, dahil sa pagbibreed ni Henry ng mga alaga niya, ay dumami na ang mga ito. Naisasali niya na rin ang kanyang mga kalapati sa racing at paulit-ulit namang nananalo. Palagi siyang nakakauwi ng trophy at malalaking pera dahil sa kanyang pagkakalapati. Dito niya napatunayan
na talagang nasa linyada ng mga kampyonado ang kalapating ibinigay ni Mang Eliseo. Kung hindi siya ang nagiging kampyon sa pagkakalapati, palagi naman siyang naililinya sa pagiging place. Marami na ring bumibili sa kanya ng mga ibon dahil magaganda ang bloodline ng mga ito. Kaya't dahil dito ay nakapag-ipon ng binata at kalaunan ay nakapagpatayo ng sarili niyang repair shop. Nakatayo ito malapit sa kanilang bahay, kaya't mas maraming nagpagawa sa kanya ng sirang radyo, telebisyon at electric fan. Kaya't mas maganda na ang pasok sa kanya ng pera. Isang araw, habang abala sa shop si Henry, nagulat siya nang matanaw sa bintana ang isang lalaking putol ang dalawang paa na gumagapang sa lansangan. Pilit itong gumagapang gamit ang dalawang braso nito. Napakadungis rin ng taong ito. Napakusot ng mga mata si Henry sa pag-aakalang baka namamalikmata lamang siya. Subalit nawindang siya nang masigurado niyang si Andrew nga yun. Sa halip na magalit dito dahil sa wakas ay nagpakita na ito sa loob ng mahabang panahon, pero naawa siya rito. Paano ba naman kasi, bukod sa ganoon na ang kalagayan nito, ay mukhang nagkaroon na rin ito ng diferensya sa pag-iisip dahil sa panayang pagtawa. Dahil dito, ay tinawagan ni Henry ang kakilalang pulis at ipinarating niya rito ang kanyang nasaksihan. Makaraan ng ilang minuto, ay meron ng dumating na mga pulis at inaresto na si Andrew. Subalit sa halip na sa bilangguan ng diretsyo nito, ay ikinulong ito sa mental hospital. Sumama rin si Henry sa mga pulis ng sandaling iyon at dito niya napatunayan na talagang tinakasan na ito ng bait. Iba na ang attitude na ipinapakita nito at talagang hindi na normal. At ayon sa psychiatrist na tumingin rito, nagsimula marahil na mabaliw si Andrew nang dahil sa trauma. At dahil wala na sa katinoan si Andrew, ay hindi na ito makausap ng matino. Kaya't ang naging tsorya na lamang ng mga doktor ay maaaring ang pagkaputol ng paa nito ay nagmula sa aksidente. Ito rin raw ang dahilan ng pagkapundi ng pag-iisip ng lalaki. Tuluyang nakulong sa mental hospital si Andrew. Gusto man itong ipakulong sa selda ng mga nabiktima nito noon, hindi na iyon pupwede ayon sa mga otoridad dahil nga sa sitwasyon nito. Sa ospital ng mga baliw na lamang ito makukulong at doon pagdurusahan ng mga nagawang kasalanan. Samantala, sa loob-loob tuloy ni Henry ay matinding karma siguro ang pinagdaanan ni Andrew kaya ito naputulan ng dalawang paa at nasiraan pa ng bait. Hindi man alam ni Henry kung ano ang punot dulo ng pangyayari kay Andrew pero nakakasiguro siya na ang tadhana ang gumawa nito dahil sa itinanim niyang kasamaan sa kanyang kapwa. Para kay Henry, mas mabuti pang inaapi na lang kesa naman sa maging bully. Dahil ang pagiging isang api ay tinataas ng Diyos na gaya ng isang kalapati sa alapaap at nagkakaroon pa ng maraming blessings na gaya niya basta't magsumikap lamang sa buhay. Samantalang ang pagiging bully o nanghahamak ng kapwa ay binababa at pinaparusahan ng Diyos gaya na lamang ng sinapit ni Andrew.